Nagsisimula sa isang bulong, isang tanong na parang lason. Sigurado ka ba dyan? At sa isang iglap, ang matatag mong lupa ay nagiging kumunoy. Ang iyong mga alaala, parang mga lumang litratong unti-unting nabubura ng tubig. Pinagdududahan mo ang sarili mong mga mata, ang sarili mong pandinig, ang sarili mong katinuan. Hindi ito aksidente. Ito ay disenyo. Isang arkitektura ng panlilinlang na itinayo sa loob ng isip mo, maligayang pagdating sa psikolohikal na digmaan. Ang kalaban mo, isang narcissist. Ang kanilang mga sandata, hindi mga espada o baril, kundi mga salita, mga pangungusap na hinasa para tumagos sa iyong depensa at wasakin ang iyong katotohanan. Ito ang 5 pinakamabisa sa kanilang arsenal. 5 susi na ginagamit nila para buksan, kontrolin, at baliktarin ang laman ng utak mo. Ang unang sandata, masyado kang sensitibo o kaya nag-o-overreact ka lang. Ito ang pagpapawalang bisa sa iyong damdamin. Sinasabi nito na ang iyong reaksyon ay mali, hindi wasto at labis. Ang iyong sakit ay imahinasyon mo lang, paulit-ulit mong maririnig ito hanggang sa maniwala ka na ang iyong puso ay depektibo at ang iyong intuwisyon ay isang sinungaling. Ang pangalawang sandata, ang pinakatanyag sa lahat. Hindi ko sinabi yan o hindi ganyan ang nangyari. Ito ang gaslighting, ang sining ng pagtatanim ng duda sa iyong sariling memorya. Isang pag-atake sa iyong realidad. Ang layunin nito ay gawin kang hindi mapagkakatiwalaan sa sarili mong isip. Para sa huli, ang bersyon na lang nila ng katotohanan ang iyong paniniwalaan. Ito ang pundasyon ng kanilang kontrol, ang pagwasak ng sa iyo. Ang pangatlong sandata, ikaw ang may problema, hindi ako. Ito ang projection, ang paglilipat ng kanilang sariling mga kasalanan, pagkukulang, at kadiliman papunta sa iyo. Kung sila ay nagsisinungaling, ikaw ang tatawagin nilang sinungaling. Kung sila ay nagtataksil, ikaw ang pagbibintangan nilang mapanlinlang. Gagawin kang salamin ng kanilang pinakapangit na katangian, hanggang sa ikaw na mismo ang maniwala na ang dumi ay sa iyo. Ang ika-4 na sandata, nakabalot sa pagmamalasakit. Ginagawa ko lang to para sa iyo. Ang bawat pagkontrol, bawat paghihigpit, bawat pagbabawal, lahat ay binibigyan ng katwiran bilang pag-aalaga. Ang lason ay inihahain bilang gamot. Pinapaniwala kanila na ang kanilang mga tanikala ay mga yakap, na ang kanilang kulungan ay iyong santuwaryo, at ang panghuli, ang kanilang paboritong pagtatapos. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Pagkatapos kanilang saktan, itutulak at sirain, sila ang magiging biktima. Ito ang victim playing, ang huling pagbaliktad ng katotohanan. Ikaw ang naging kontrabida sa sarili mong trahedya. Ikaw ang hihingi ng tawad para sa sakit na sila mismo ang nagdulot. Tingnan natin ang mga sandatang ito sa isang kwento. Kilalanin si Eleonora. Ang kanyang mundo ay isang hardin, at si Silas, ang anino na dahan-dahang gumapang sa hardin na iyon. Isang gabi, may usapan sila. Napakasaya ko, sabi ni Eleonora. Naaalala mo ba ang pangako mo sa akin sa ilalim ng buwan? Tumingin si Silas sa kanya. Malamig ang mga mata. Anong pangako? Wala akong maalala. Ito ang unang lamat.
Hindi, sigurado ako. Sinabi mo. Nagsimulang magduda si Eleonora. Nagsimulang malanta ang isang bulaklak sa kanyang hardin sa isang pagtitipon. Nagkamali si Eleonora sa isang detalye ng kwento ni Silas. Agad siyang itinama nito sa harap ng lahat. Hindi ganyan ang nangyari. Bakit mo binabago ang kwento? Napahiya, nalito. Pasensya na, akala ko. Bulong niya. Ito ang gaslighting, ang pagbura sa kanyang memorya sa harap ng madla. Isang araw, nakita ni Eleonora ang isang mensahe sa telepono ni Silas mula sa ibang babae. Nang harapin niya ito, tumawa lang si Silas. Masyado kang sensitibo. Kaibigan ko lang yon. Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Ikaw yata ang may problema sa tiwala. Ang kanyang sakit ay binaliwala. Ang kanyang hinala ay ginawang kahinaan. At ang kasalanan ay ibinato pabalik sa kanya. Dahil dito, sinimulan ni Silas na kontrolin ang lahat. Huwag ka nang sumama. Ginagawa ko lang to para sa'yo. Mahal kita. Gusto ko lang protektahan ka. Ang kulungan ay inalok bilang tahanan. Isang gabi, sa sobrang bigat ng dibdib, hindi na napigilan ni Eleonora. Sumabog siya. Sinungaling ka. Sinisira mo ako. Hindi nagalit si Silas. Sa halip, ang kanyang mukha ay gumuho sa kalungkutan. Umupo siya sa sahig at niyakap ang kanyang mga tuhod. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin, bulong niya. Basag ang boses. Sinubukan ko lang na mahalin ka, pero sinasaktan mo lang ako. At doon, sa gitna ng mga lanta niyang bulaklak, sa ibabaw ng nabasag niyang realidad, si Eleonora ang humingi ng tawad. Ang psikolohikal na digmaan ay tapos na. Isang panalo sa pamamagitan ng total na anihilasyon ng kaluluwa ng kalaban. Pero minsan, may isang buto na natitira, isang alaala na hindi nabura, isang katotohanan na hindi kayang patayin. Isang araw, habang wala si Silas, may nakita si Eleonora. Isang lumang sulat na nahulog sa likod ng aparador. Isang sulat mula kay Silas para sa ibang babae. At sa sulat na iyon, nakasulat ang parehong mga pangako na ginawa sa kanya. Ang parehong mga salita. Ang parehong kasinungalingan. Hindi yan imahinasyon. Hindi siya sensitibo. Hindi niya ito gawa-gawa. Ito ay totoo. Ang 5 pangungusap, ang mga sandata, ay biglang naging mga basag na piraso ng salamin sa sahig. Nakita niya ang bawat isa para sa kung ano talaga sila. Mga tool ng isang duwag. Ang katotohanan, kapag natagpuan, ay isang apoy na hindi kayang apulahin ng anumang kasinungalingan. Kung ang mga salitang ito ay pamilyar sa iyo, pakinggan mo ako. Hindi ka nababaliw, hindi ka depektibo. Ikaw ay nasa isang digmaan na hindi mo alam na nilalabanan mo. Ang pagkilala sa mga sandata ng kaaway ay ang unang hakbang sa pagbawi ng iyong teritoryo. Huwag mong hayaang gawing battlefield ng iba ang iyong isip. Ito ay isang sagradong lugar. Ang iyong katotohanan ay sa iyo. Pawiin mo ito, ipaglaban mo ito, dahil ito lang ang mayroon ka.